Amen, maayong gabi. Salamat sa Dios. Una sa tanan, nagpasalamat ko aning invitation, ining opportunity nga makawali aning church. Salamat sa accommodation, sa pagkaon, o salamat sa mga members nga nagatiman, Pastor Paul uban siyang pamilya, o salamat sa inyo sang presensya. I hope this evening nga ang Dios magpanalangin o makikistorya ka nato pinagi sa iyang pulong. Dili ta maglangan, anhita sa pulong sa Dios. I want you to open your Bible, manindugtan tanan palihog. And then let us open our Bible in the book of Luke chapter 14, verse number 22, down to verse number 23. Luke chapter 14, verse number 22, down to verse number 23. Okay, nana? Atong basahon, verse number 22 and verse number 23 together. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, Go into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Another verse atong basahon, book of 1 Corinthians chapter 2, verse number 4, down to verse number 5. 1 Corinthians chapter 2, verse number 4, down to verse number 5. Atong dungan ng pagbasa, verse number 4, ready begin. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we thank you for this evening, for this great opportunity to stand in this pulpit, to bring your message to your people. I pray, O God, that you anoint me and sanctify me and empower me, Lord. I acknowledge, Lord, that the preaching of your word, it is not a demonstration of man's wisdom, but it is a demonstration of the Holy Spirit and of your power. I pray, tuguti Ginoo, nga ikaw ang mag-demonstrate sa mensahe, sulod sa kasing-kasing namo, na dili mahimong kawang ang imong pulong. Kung sa may lama sa sala, sulod sa kasing-kasing, pasaylo ami. Og tuguti, ikaw ang mag-glorify, ikaw ang ma-exalt niyong kagabion karon. Itugyan ako ang tanan, gipasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod. Now, kung atong tanawon ang Luke chapter 14, verse number 22 down to verse number 23, atong makita, this verses nga atong gibasa ganina, that is a parable. Pag-ingon sa Ginoo, nag-andam siya og kumbira, dako nga kumbira para sa ay mga bisita yang that is a parable. Now, unsay connection sa atong gibasa sa book of Corinthians nga niingon si Paul, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power. O say connection niya. Kung imong tanawon, ang Luke chapter 14 natong basa, that is a parable. Ang 1 Corinthians, that is an application ni Paul sa giingon sa Ginoo dito sa Luke chapter 14. That's why kung tanawon ninyo ang kinabuhi ni Pablo, ato makita si Pablo naka-establish siya og almost 14 churches, og nakasuwat siya og 13 books in the Bible, in the New Testament. To kay gipakita ni Pablo, gihimo niya ang pulong sa Dios, og niingon siya ang iyahang pagwali, ang iyahang pagsulti dili sa iyahang kaugalingon kundi pinaagi sa tabang sa Dios. Amen. Now sa tinod, salamat nga ang nagbutang nato sa ministry dili tao Ginoo. Ingon ang Bible in the book of 1 Timothy chapter 1 verse number 12. 1 Timothy chapter 1 verse number 12. Nagingon ang Bible, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kanindot no, namalandong ko ba? Kasi makaingon jud ko, dili sa tanang panahon sa akong kinabuhi, makaingon ko nga tibuok sa akong kinabuhi na ako'y faithful ko sa Ginoo. Ano na mga time nga failure ko sa Ginoo? Pero salamat, wala gitanaw sa Dios ang mga failure sa akong kinabuhi. But ingon ang Bible, He counted me faithful nganong gibutang ko niya sa ministry.
Amen. Tinuod, wa gyud na sayop ang Ginoo nganong naka sa ministry. Usa sa nakita sa Dios nganong naka sa ministry, nakita niya nga faithful ka. Amen. Siguro natin mga disappointment sa ministry, discouragement sa ministry, but that is normal. Pero sa tinuog na ito nga kinabuhi, ang nakita sa Diyos, nganong naata sa buluhaton, doon nakita sa Ginoo, faithful ta. Amen. Giisip ta niya nga faithful mo nang naata sa ministry. Salamat sa Diyos. Makayong ko, augmentag faithfulness, siguro kita mismo na sayod, unsa ta ka faithful sa Ginoo. Hello. Kita na sa doon sa taka-faithful sa atong Bible reading. Kita na sa doon sa taka-faithful sa atong prayer. O sa taka-faithful sa atong soul winning. Kita mo'y nakabalo. Salamat nga, kita na sa Diyos, gibutang ka, kaya nasayod siya nga faithful ka. O salamat sa Ginoo sa ka-opportunity nga nata sa ministry. Sa akong gingon ganina, wa jud ko nagmahay nga nako sa ministry. Nalipay jud ko nga nako sa ministry. Do sa tinod, sandang na ako sa ministry, nakain ko, dili gyud sayon ang ministry. Kay dili mananap imong gidala, tao imong gidala. Dili gyud sayon. Gani nag-ingon ang Bible sa book of 2 Corinthians chapter 4 nag-ingon ang Bible sa 1 Corinthians chapter 2 chapter 1 verse number 26. Tanaw ra gud, chapter 1 verse number 26. Nag-ingon ang Biblia, "For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called." Ingon ang Ginoo, dili baya tanan bright gitawag sa Ginoo. Nakain ko, dili biya ko nabilong sa mga bright. Dili biya ko bright, nakaribon na biya ko sana pag-eskwela, most ra gyud to. Uwagi ko first honor. Gani pag-eskwela na ko college, wa ko nikuha og mga dagko nga nindot nga kurso engineering. Ang akong gikuha philosophy, kay diha na jud ko maayo. Pilosopo jud kong dako, ko murag dire ko murag angayan ko aning philosophy, kay pilosopo gyud ko. Di ko mapildi og mga reasonings. Murag di magi ko kapasar, mag-engineer, di magi ko kapasar. Salamat, wala ko nabilong sa mga wise. Wala ko nabilong sa mga mighty. Wala ko nabilong sa mga noble. Dili ko ilado, dili ko sa among dapit kumayon ka og ilado, di ko ilado sa among lugar kay dili mi mga dato. Pero salamat sa Dios nga pagtawag sa Ginoo, dili tanan bright nindot kaayo bright gitawag sa Dios. Amen. Nindot kayo, mighty gitawag sa Dios. Pero kay ko Lord salamat nga bisag wala ko nabilong diha, gitawag gihapon ko nimo sa ministry. Gibutang gihapon ko nimo sa ministry. Nag-ingon ang Bible, verse number 27, "But God hath chosen the foolish things of the world." And kung Ginoo murag diha ko na apil. Wa ko sa mga bright, na ako rin sa mga foolish. Di ko na apil. Kay apil naman ta ng mga suyop-suyop sa una. Kung murag apil man ko aning foolish. Nganong gibutang man ko sa ministry nga apil man ko ani. Amen. Salamat sa Ginoo nga bisag dili ko bright gitawag ko sa Dios, gibutang ko. Yung sa Bible, gipili sa Dios nay mga foolish gitawag sa Dios, ang uban mga weak gitawag sa Ginoo. Salamat nga natag gibutang ta sa ministry. Namalandong ko kung inani ang naa sa buluhaton, dili ka wala ka ni graduate, wala kay profession, nahimo kang pastor sometimes. Gani ang pagka-pastor murag ma-degrade kay awa man na siya kahuman og high school, elementary ra man na siya. Muna usay ang mga bright nga membro ma-i-degrade nila ang pastor kay away grado. But you know, wala ba na sayop ang Ginoo pagbutang sa ministry. Nga naman, kay ang pagwali sa pulong sa Dios wala sa ka-bright o wala sa kabulok sa pastor. Kaya mag-demonstrate sa pulong sa Ginoo, dili man ang ka-bright sa pastor. Dili man ang kabulok sa pastor. Amen? Na pwede gahapon magamit ang mga dili bright, dili mga unsa pa nga tao, pwede magamit kay sa ministry, dili man ikaw ang mag-demonstrate sa mensahe. Sa tinuod makayon ko, kita lang eskwela magida. Kani bitong na yung mga demonstration sa eskwelahan, lamang gyud ang mga bright.
nanay mga demonstration, lamang kayo mga bright, oy. Lamang kayo itong mga talented. Pero kato mga bulok-bulok, basta lisod kayo mo tindog. Lisod kayo patindogon. Nga naman, walay confidence. Amen, di ba? Sa ministry mo, sa gihapon, oy. Nindot may paminahon itong mga bright magwali. Nindot may paminahon itong mag-historic English, grabe ka, fluent kayo. Ang katotang mga bulok-bulok, maningkamot ba yung in English? Elijah, she is a man of God. Halagwa na mao nga grammar, basta English na to. Pero salamat, dili baya diha ang basihanan sa pagkapastor. Amen. Salamat, wala diha ang basihanan sa pagpangalagad sa Diyos. Sa tinuod, ngalipay ko by the grace of God, taon-taon ako sa ministry, I think mga more than 20 years ako sa ministry. Nalipay ko, niabot ang time, na ako'y gidala nga simbahan kaniadto, nibalihin ko sa prosperidad. Niabot ang time nga katong church nga akong gidala, nanggawas ang mga, nanay mga nanawag ba, pastor na ba ako? Imo ba akong membro sa una? Sunod, salamat ko sa Ginoo karon na ako'y mga bunga sa ministry, 7 ka buok naa sa ministry, mga bunga namo sa ministry. Mag-visit mi sa una, 3 ka oras, 4 ka oras sa kami sa bukid. Pag naog sa rebelde, kami mo puli sa balay. Pag naog na mo, ang rebelde na po mo puli, kay mahutanag, nag-unsa mi dito. Pero last month, nagtawag sa ako ang people, pastor, kaila pa ka na ako. Wala ko kaila ni mo. Sa ako tong inyong giadto atong bukira, arang kalayo nga bukid. Naanak ko sa Bible School, intern ako, hapit ako mo graduate. Kung salamat sa Ginoo, naay gahapoy na himong bunga sa buluhaton sa Dios. Nga bisan pa dahil dili ko sama ka bride sa uban, salamat nga naay na himong nanapod sa ministry karon. Kung salamat sa Ginoo, magayon ko salamat Dios ang nagbutang sa ministry. Salamat nga naa ko sa buluhaton sa Dios. Pero sometimes mo feel ko nga murag di man ko sama sa uban, pero sometimes nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, nakapamalandong ko. Sa tinod, pag-ingon ni pastor, ikaw speaker, nakaingon ko, usa kay na kuha ni pastor nga ako may yang kulba ba magwali dire? Kulba di magwali? Pero na malandong ko, ano man pong kulbaan man ko nga, ako ba na mag-demonstrate sa pulong sa Ginoo? Ang akong part is pagsulti naman sa pulong sa Diyos. Ang Ginoo, siya naman ang makiistorya sa inyong kasing-kasing. Nara sa inyo kung dawato ninyo or mabati ninyo nga ang Diyos sa kikistorya karon, I believe mabless good mo. Pero kung para ninyo, amo ni mo na, dili ka open-minded, di juga mabless sa pulong sa Ginoo. Amen. Na sa tinod, dili sayon, mayin ko, dili sayon magdala og tao diha sa buluhaton sa Dios. Kung mayingon ta nga kining ministry, tungod sa atong ka-bright, tungod sa atong kapasidad, sometimes ma-stress ta, ma-pressure ta, ngano ang mga membro dili man bugro, ngano ang mga membro dili man participate. Nakayon ko, kung akong pasano ning problema simbahan, ako'y maunag kapatayan ni. But gusto nako tagaag panahon nga ang Dios mo'y mulihok. One day, niduol ko sa kong pastor. Istorya ko sa kong pastor, wala ko kasabot sa ministry. Siya nga naman, Brad, Lunes, paingon Sabado, visitation ako. Dili ko mauli sa balay kung dili ko makasulwining pinakagamay na pulo katao. Yang among bisitaan, dili dugol, mga bukid na, ilawom sa palkatahan, kabugangan, na isa kahigayon, nag-visit ko, naabtan ko galas 12. Ang akong gisiran dito ingon siya, pastor, di man ko maluwas, ayaw na lang kong sirik, di man ko maluwas. Ko Brad, ganun di man ka maluwas. Ingon siya, iya kong gisultian, gun for hire siya, o nagpuyo na siya sa tunga sa lasang, giadto na ko dito, gisiran sa pulong sa Ginoo. Dindawat na himong faithful nga membro sa simbahan. Kung ko, salamat ko, pastor. Na mga panahon ba nga, wala na ko kasabot sa ministry. Lunes, paingon Sabado, visitation. Pagka-Domingo, maura mga attendance. Pagka-Domingo, maura mga offering. Naniid ko, pilmirong Domingo, isa kabuwan na lang, 2 kabuwan na lang, pila na lang kabuwan, maura maghihapon. Nga og sulwining, Lunes, paingon sa Sabado, visitation na. You know, ang tubag sa kong pastor, Sir Brad, basig ikaw na mo'y naningkamot sa ministry. Basin, grabe ni mong sulwining, pag uli ni mo, kapoy nakakayo, di nakakaampo.
ikaw na lang ang naglihok sa ministry. Kumaho ba? Usba. Sa una, kaingon ko, katong akong speaker last Sunday, ingon siya, testimony siya, ako di kita na ako magpastor kay sa una, gibunalan kong pastor. Sa una, sa nagpastor ko, pilmiro na ako sa mission. Grabe na ako ka-stricto sa mga young people, sa mga membro. Pag naay mga membro nga, naay mga young people, mga membro di ko sabot. Murag magpabadlong. O saman, muuli ka, magbinunalay ta. Binunalay, mig bakos. To, one day, istorya aming Pastor Wesley. Ingos Pastor, Brad, grabe Brad, no? Kanang imo gid ang gipas-an ang ministry. Kay kung makasa imong membro, ikaw may mabunal, di ko kabunal ang Ginoo. Siya, grabe Brad, abi ni mo Brad, si Pedro, pasalig siya sa Ginoo. Ginoo, di tagig ka ilimod. Ubanan tagig ka Ginoo taman sa cross. Pero pag abot sa panahon, gilimod sa Ginoo si Pedro. Ingon ang ingon, pag abot sa dagat, namasol na si Pedro. Niingon ang Ginoo, tawag niya si Pedro, pagkita lang Pedro, lumsi bitaw si Pedro sa dagat, sipa apas Ginoo, ingon sa Ginoo, ingon ka di ko nimo ilimod, sipa sa Ginoo gilumsan. Ingon Pastor, murag wa man as Bible. Sa wa bitaw nas Bible, nganong gibuhat man nimo? Ano? Pastor, murag wa man as Bible, wa man gisipa si Pedro. Wa man gilumsan sa dagat, sa wa bitaw. Yang anong gihimo manggihimo? Nga naman, nayusahay, murag kita na ang nagdala sa ministry. Nasay murag kita na ang nag-demonstrate sa ministry. Murag, naton, nakamao ko, nakaton ko, gitudluan ko sa kumpasol, by the grace of God, nahimong gaan ang dagan sa buluhaton. Murag, salamat na ipulong sa Diyos. Now, ingon ang Ginoo, compel them to come. Ningon si gi-apply ni Pedro, ni Pablo. Ingon si Pablo, my speech and my preaching. Unsa daw ang ingon ni Pablo? My speech and my preaching, verse number 4, was not with enticing words, with man's wisdom. Number 1, ang ministry, the demonstration of the ministry is the demonstration of God's wisdom. Salamat nga dili di ay ang kabright sa pastor, dili di ang kabulok sa pastor, kundi ang wisdom di ay sa Ginoo mao'y magdala sa buluhaton sa Dios. Ang wisdom sa Dios, dili ang kabright sa pastor. Salamat, ang one mahadlok magpastor kay bulok. Na ako'y classmate sa Bible school, Y grado. I think 10 years or 11 years siya usa nakagraduate. Kay pagpabasahon, di gyud kabasa bisag litrang A. Di gyud siya kabasa. One day gisuwayan siya pawali. Yang nagwali siya kanang sa sabok usam sa kanang cedar. Ang iyang pagsabot sa cedar si Sidro, tao. Kahoy na itong yang drive tao. Pag humanya gwali, grabe namong pangatawa kay tao man yang pasabot. Nya kahoy man to. Pero karon sultihan ta mo, ang iyang ministry naa sa tunga sa suba. Puno kayong simbahan. I think more than 100 kabuok membro. Inig magluag kay sila gluti kay naman sa suba, sa tunga sa suba. Aram naghanag tao. Makaingon ko, naatoy mga bright kayo nga maayo kay manganta, maayo kay magwali, maayo kay mag-English. Wa, gyud po tayo membro. Pero katong arang buluka, asang naghanag membro? Nga naman, giprove sa Diyos nga wala sa ka-bright sa tao, kundi wisdom sa Diyos ang mag-demonstrate sa buluhaton sa Ginoo. Gahom sa Diyos, kaalam sa Diyos. Muna ko nimong tanawon, salamat ingon ang Bible. Ang wisdom, Proverbs chapter 4 verse number 7, wisdom is the principal things. Dili gid pwede nga ang wisdom mawala sa buluhaton sa Diyos. Muna sometimes, makaingon ta, nindot na kaya itong outline, na yung mga panahon yung gamit na kaya akong outline, pag human ako wali, wa mo ko kasabot. Sud ko sa opisina, kulod wa ko kasabot, nindot man itong outline, maramag, nangangaman itong mga membro, wa man kasabot. Pero yung nindot na kaya ito yung alliteration, pero wa man ito'y gahom. Wa man ito'y wisdom. Amen. Munang ingon sa Bible, sa diyang gi-apply ni Pedro, ingon si Pedro, the demonstration sa ministry is the demonstration of God's wisdom. Kaya ang wisdom is the principal things. Ang book of James, in the Bible, if any of you lack wisdom, mangayo mo sa Diyos. Tanawa ang book of Kings, 1 Kings chapter 3, verse number 5. We know nga sa diyang si Solomon, gip-offeran siya sa Ginoo og mangayo o sa iyang pangayon.
ang gipangayo ni Solomon, wisdom. Iyon ang verse number 5. And gave you the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what shall I give thee? Verse number, niingon si Solomon, verse number 6. And Solomon said, thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he has walked before thee in truth and in righteousness and in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him his great kindness, that thou hast given him a son to sit in his throne. Largo nga pagkaistorya, ingon sa Bible, si Solomon, ang iyang gipangayo sa Diyos ang kaalam. Nangayo siya wisdom. Now, kung mo tanahon in verse number 9, God give therefore thy servant, ingon si Solomon, understanding heart to judge the people, that I may discern between good and bad. Gipangayo ni Solomon ang wisdom diha sa Dios. Tanawa, ingon ang Bible. Unsay nahitabo, verse number 10. Tanawa, and the speech pleased the Lord. Sadang nangayo si Solomon og kaalam, ang maong pulong nga gihangyo ni Solomon sa Ginoo, analipay pag-ayo ang Ginoo. Muna ayaw kalimot sa pagpangayo sa kaalam sa Diyos. Kay butang ka na, nga kalipay sa Diyos, nga nangayo kag kaalam niya. Nga naman, kung di na ka mangayo og kaalam sa Diyos, buti pasabot, kaya na nimo ang bulahaton, bisag way kaalam sa Ginoo. But yun na Bible, sadang nangayo si Solomon, and the speech pleased the Lord. Nalipay pag-ayo ang Ginoo. Og ingon pa gyud ang Biblia, gihatag sa Diyos ang mga butang nga wala gipangayo ni Solomon. Verse number 12, behold, I have done according to thy words, and have given thee a wise and understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any rise like unto thee. Verse number 13, and I have also given thee that which thou hast not asked. Ang wala nimo gipangayo, akong ihatag. Nga naman, nalipay kayang Ginoo, nga ang iyang gipangayo sa Dios kaalam. Munang ingon si Pablo, may speech wala sa tawhanon nga kaalam, kundi pinaagi sa kaalam sa Dios. Sa tinuod, kung naay wisdom ihatag sa Ginoo, daghay mga butang sa Bible nga masabtan nimo, nga makasabot ka nga, dugay na nimo gibasa, karon pa ka nakasabot. Because of the wisdom of God. Amen. Now, karon magdala kag tao, paminaw, unsa ka importante ang wisdom? Na ako'y nailhan, dili lang na to, nakailalan ko nga, naitaw nga maayo kaayo magsulwining. Nasa'y radyo ministry, ako suway ng radyo ministry, magbutang ka to ka radyo magsulwining, wako suway ana. Nasa'y, ang uban, street preaching, maayo kayo, grabe ka, bold kayo magsulwining, pero pag abot sa simbahan, walay membro. Nga naman, ang problem, ang management, wala man siya wisdom. Bisa pa rin, unsa ni mo ka-sulwiner, unsa ni mo ka-courageous mag-sulwining, kung wala kay wisdom, in terms of management, mga wala na gihapon ang mga tao. Mga wala na gihapon. Nga naman, sa diyang si Solomon na ay wisdom, ang ingon sa Queen of Sheba, nga ni ato dito, na ingon ang Queen of Sheba, happy are thy men, malipayon ang imong mga tao. Kaya nga naman, na-enjoy sila sa kaalam ni Solomon. Manang bisan pag unsa di ay ka maayo nimo magsulwining, kugihan kay ka, di ka muhawa anang balaya og di gyud sa musimba. Kung pag abot sa pagmanis o sa dealings mo sa tao, wala kay wisdom, mawa ra gihapon. That's why kung na kay wisdom, ang mahita mo mao ni, makumpel nimo ang tao gracefully. Amen. Magsulwining ka, graceful ka. O dili ka graceful, ikaw impierno ka ba? Anaon mo largo. Di ka madawas sino, impierno ka, patay ka. Na nag-visit tong mga Bible student, ingon tong Bible student, ikaw ba, ikaw mamatay ka, impierno ka. Ingon tong unbeliever, pat yun day ko nimo? Bunuton bita ng sundang, basta katagbaw, dagan-dagan, hoy. Naman, dili graceful, kaya wala may wisdom. Amen. Muna ang ministry, ay kahadlok, besan pagwaka ka humag high school. Besan pagwaka ka humano kurso. Kung naay wisdom sa Diyos, kaya ni mo i-manage ang bulhaton sa Ginoo. By the wisdom of God. Kung na kay wisdom, besan pag ang mga butang wala ni mo gipangayo, pwedeng ihatag sa Ginoo.
Sometimes, grabe ang atong struggle kay nakagipangayo, wag gihatag, na discourage na ka, kay wag gihatag, ngano nga maginig, gitubag sa Ginoo prayer. Kabalo ang Ginoo, nga gihatag sa Ginoo kay wisdom. Amen. Hello. Lord, tagahaidyo kong sakyanan. Tagahaidyo kong sakyanan. Mas Ginoo, saan ta makaghatag, di makakamaw mo drive. Mabangga, naghihapon ka. O gusto kag sakyanan, pagtuon daan. Amen. Muna kung mahimot ang effective sa pagdala sa tao, number 1, ang atong demonstration dili sa atong ka-bright, sa kaalam sa Ginoo. Ang kaalam sa Dios, maangko nato pinagi sa pagampo. Amen. Pinagi sa pag-pray. Dili nimo makuha ang wisdom sa Ginoo pinagi sa pag-eskwela nimo, asa ka nga eskwelahan. Ang wisdom sa Dios makuha pinaagi ra gyud sa pagampo. Pinaagi ra gyud sa prayer. And by the grace of God, nakaingon ko, kitudluan ko sa kong pastor, sa una, wala sa amo ng prayer nga magbuntag, wala may kasuway, anak. So, salamat ko, kitudluan ko sa kong pastor, gusto ka i-bless ka sa Ginoo, pagkaton, na ito'y panahon nga, grabe ang struggle sa ministry. Kitawag ko sa kong pastor, Anikas Bayugan, istorya mi dito. Muhilak na ko sa akong problema sa ministry. Dingon sa pastor, kabalo kas Bible, ang gikaon sa ulod, gitiwasan sa apan-apan, upat ka klaseng mananap. Grabe ang failure, ang tanan, Book of Joel. Sa tanawa unsay gihimo, giingon sa Ginoo, ayaw katulog pagampo. Yung sa inigulit nimo dito, ayaw katulog pagampo. Intiro gabi ayaw katulog pagampo. Salamat ko gitudluan ko sa kong pastor, we spend of time whole night in prayer. Sulod sa pila ka tuig, Lunes sa gabi, Miyerkules sa gabi, Sabado sa gabi, for how many years nga gihimo nako, salamat sa Dios, nakit-an ako nga ang Dios mo ay naglihok sa buluhaton. Salamat sa Ginoo. Muna kaingon ko, diha sa prayer, diha ihatag sa Dios ang wisdom. Unsaon nimo pagdala ang buluhaton? Unsaon nimo? Muna sometimes ma-discourage ka kay wala gihatag sa Dios. Wala pa gihatag sa Dios kay ang problem wa pa kay wisdom unsaon pagdala. Ngayon ka, Lord, tagai ko 100 ka membro. Ngano wa man ka, Lord, nadismaya na dyan ko, wag yung kaabot og 100 ako membro. Tahin tarag yun gihapon. Yung siguro, tagaan ta kag 100, di makakamaumudala ng 100. Amen. Muna ang pagdala sa buluhaton sa Diyos, ang pagdala sa mga tao, kinahanglan, kaalam sa Diyos. Amen. Muna kung naman ko'y longing sa kong kinabuhi, ko Lord, kinahanglan dyan ko magampo. Kinahanglan dyan ko mangayo og wisdom, kay dili biya ko bright, sama sa uban. Dili biya ko mighty, sama sa uban. Kinahanglan dyan ko wisdom. Munang sa buluhaton, kung walay wisdom, pwede ikaw may magdumala sa simbahan. Pwede mo madismaya ka kay ang mga tao mga wala. Pwede madismaya ka kay imong prayer request, wa gitubag. Pero ingon sa Bible, kung na kay wisdom, bisan pa ang wa nimo gipangayo, pwede ihatag sa Ginoo. Amen. Muna yung si Paul, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Ang gigamit ni Pablo, ang kaalam sa Diyos. Number 2, dili lang kitawag man's wisdom. Ingon si Paul, not with man's wisdom, but in demonstration of the Spirit. Ang ministry, yung si Pablo, ang ministry is a demonstration of the Spirit. Dili na demonstration sa unsa ka bright ang tao, kundi demonstration sa Holy Spirit. You know, ang Holy Spirit, siya ang sa gitawag nga uncommunicated person in the Trinity. Sometimes dili kay ma-fellowship sa tao, sometimes dili kay sa maistorya sa tao. But ingon sa Bible, kung iyon tanawon sa Biblia in book of Zechariah chapter 4 verse number 6, Zechariah chapter 4 verse number 6, then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit. Ang ministry dili sa unsa ang pastor, kundi it is a demonstration of the Holy Spirit. Demonstration sa Holy Spirit. Dili sa unsa ang pastor ka bright, unsa na diha iyang abilidad, maayo siya mukanta, unsa pa diha, wala diha. Kundi importante nga ang Holy Spirit makalihok sa buluhaton sa Dios. Ang Holy Spirit makalihok. Ingon ang Bible, book of John chapter 15 verse number 26, but when the Comforter is come,
whom I send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Siya ang mo testify. Sadang magwali ka, ang Holy Spirit siya ang magsulti nimo nga tinuod tong giwali. Siya ang magtestify. Munang lisod kayo, kung ang usa ka alagad sa Dios, ang usa ka kisuhan magsulwining, wala kay connection sa Holy Spirit. Grieve ang Holy Spirit kay naa kay sala. Bisan pag usahaw nimo sulwining, di gid magkasabot ang tao. Bisan usahaw nimo gwali, magnangaran ang tao kung ang pastor why connection sa Holy Spirit. Kay ang ministry in the Bible, not by might nor by power but by my Spirit. Muna na Holy Spirit siya ang mo testify sa pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Siya ang mapamatod nga tinuod ang giwali. Iyon ang Bible. Romans chapter 8 verse number 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Bisan pag-unsa kanindot kung why Holy Spirit, di gyud malipay ang Ginoo. Kay kung unod ang modala sa buluhaton, di gyud na makapalipay sa Dios. Amen? Di gyud na makapalipay sa Ginoo. Kung flesh ang gamiton sa ministry, di gyud malipay ang Ginoo. Iyon ang Bible. 1 Corinthians, munang ingo sa book of 1 Corinthians chapter 1 verse number 29, that no flesh glory in His presence. Walay flesh nga makahatag og himaya nga to sa Ginoo. Munang sometimes pag nindot ang speaker, gwapo mo pakatawa, enjoy kayo, lipay kayo mga tao. Pag puli sa speaker nga murag, di na po kayo ganahan maminaw mga tug. But you know church, kung iyong mong tanawon sa Bible, dili ang flesh mo ay makapalipay sa Ginoo, kundi ang Holy Spirit siya ang mo testify nga tinuod ang giwali sa pulong sa Dios. Amen. Munang niingon si Pablo sa book of Galatians chapter 3 verse number 3, are you so foolish? Nabuang mo, having begun in the Spirit and are now ye are made perfect by the flesh. Giingnan ni Pablo ang mga taga-Galacia, mga nabuang mo sa una sa pagsugod nyo sa ministry. Grabe ninyong hangyo sa Holy Spirit, grabe ninyong ampo, patabang sa Holy Spirit. Sadyang master na kayo. Bisan pag di na ka magtuon, makahimo na kagwali. Di na ka magtuon. Natoy ingon siya, ako bisan pag maglingkod ako, makahimo kog outline. Kanang inyong outline, wa man na mao. Mangureksyon sa sa kabalo, nagpastor siya. Bungkag. Kinagtuo siya nga naa sa outline, kanindot sa outline ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Tinuod, ingon sa Bible, ang Holy Spirit dako kayo nga tabang sa buluhaton sa Dios. Dako kayo nga tabang sa buluhaton sa Ginoo. Muna kung tanaw ninyo ang book of Ephesians chapter 6 verse number 18. I don't know, sa akong kinabuhi, gihimo ko gini. I don't know sa inyo, basta gihimo ko ni, for how many years gibuhat ko ni, and by the grace of God, nakita na ko unsay kalainan sa dagan sa buluhaton. Niyon ang Bible, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Ako moingon ko sa akong kinabuhi, naagi mga panahon, before ko mag-pray, daghang kay panahon, mag-spend ko pila ka oras makikistorya sa Holy Spirit. Kay mito ko ang ministry, wa sa akong kapasidad, kundi naa sa tabang sa Ginoo. Praying in the Spirit, watching thereunto and all perseverance and supplication for all saints. Jude chapter 1 verse number 20. Ingon ang Bible, Jude chapter 1 verse number 20. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Sa akong kinabuhi, gihimo ko yun Kasi nakita ko ni sa Bible, nakita ko ni nga naa ng statement, gihimo ko na kinito ko, nga ang ministry, it is not a demonstration of man's wisdom, it is not a demonstration of unsa ang pastor, but it is a demonstration of the Holy Spirit. Munang gihimo na ko, salamat sa Ginoo, gitudluan ko sa Dios, unsaon? By the grace of God, nakita na ko unsay kalainan sa buluhaton sa Ginoo. It is not a demonstration of man's wisdom, but God's wisdom. It is not a demonstration of unsa ka ka-bright, but it is a demonstration of the Holy Spirit. Amen. You know, naipastor kaniadto, nanawag siya nako, siya pastor. Tabangi mi be,
nag-pray mi og tulo ka electric fan. Kumao, kuanhi dire. Adto siya simbahan. Nagtuo siya ako sa tagaan og electric fan. Ko Brad, pastor man jud ka Brad. Mangutana ko nimo, pila ka minuto, pila ka oras ang imong ampo? Ingon siya, pastor, pinakataas na kong ampo 45 minutes. Mao? Kung pila ka mong pre-request, isa adaghan kayo kay di man mo abot og 45 minutes kung isa ra. Ingko karong gabi magampo ta. Alas 9 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Usaray atong pangayoon, imurang electric fan. Usara ka buk among giampo. Kada oras pahuway ta, inom tag tubig, inom tag kapay, balik na punta. Electric fan na itong i-pray, basta tanawan ako siya, magsige sa hiwid-hiwid, duwag sa kasabot, usaon niya pag-ampo nga, usara gyud imong pangayoon, intiro buntag, pagabuntag, tagan ako siya pamasahe. Sige, uli siya, nakita na ko yung naong nga dismayado kaya siya, nga nag-uli siya nga wa sa kabitbit og electric fan. Pagka-Birnes, Merkulis siya nito, pagka-Birnes, nitawag siya. Siya, nanawag malay ka, Brad? Pastor, salamat kayo nga, wagi kunin mo gitagaag electric fan. Kung ano man, pag uli na ko, pastor, anang pagkaugma, naitaw nga naglibot-libot diri sa among barangay, nangita sa among simbahan, nagdala og tulo ka karton. Asa ang simbahan sa Baptist? Gipangita, nagdala og tulo ka karton. Unsa man to? Nagdala og tulo ka electric fan. Intiro gabi na mo gipangayo sa Ginoo. Pagkasunod adlaw gihatag tulo ka electric fan. Nga naman, ang ministry, wala sa atong abilidad, naa sa tabang sa Diyos, sa wisdom sa Diyos, o sa Holy Spirit nga mo'y mag-demonstrate. Amen. Mayon si Pablo, tinod, daghan kayo, sa tinod, malipay ko anang mga pastor nga isog kay mag-street preaching. Wadyo ko kasuway og street preaching. Madisturbo ko na magwali ko nga na magsigig lakaw-lakaw. Okay na ng gagmay, di ko madisturbo o kanang bata maglakaw-lakaw. Pero kanang dagko maglakaw-lakaw, madisturbo dyo ko. Kaya maraglain nyo kaya ng dagko maglakaw-lakaw nga na nagsulti. Huwag ko suwaya na, maibog ko nga grabe ka isog nila, no? Pero ang uban, mayo man ang resulta, ang uban, mahibong ka nga, mayo man tanig spritzing niya, nganong, huwag manghihapon ni Lambo. Kaya nagtuo sila nga naa sa ilahang kapasidad ang buluhaton sa Ginoo. The ministry is a demonstration of the Holy Spirit. Amen. Dili sa ato. Wa nagmatter ang Ginoo ni graduate kag college asa kadapita unsay imong nakuha, wa na gibasihan sa Ginoo. Kay kung imo na ang imo nang ka-bright, pwede na ka manghambog sa buluhaton sa Ginoo. Bright gugo. Maayo gugutok, maayo gugumawali. Pero salamat, wa sa paayuhay gwali, wa sa pabrightay, na sa tabang sa Diyos. Amen? Na sa tabang sa Ginoo. Dinod, maayo, why problema magsuluining? Nindot kay magsuluining, but i-consider kanunay ang wisdom o ang Holy Spirit sa Ginoo. Amen? Balik ta sa atong verse. 1 Corinthians. Ingo si Pablo, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power of God. Ang ato daw pagpagamit niya sa pagpangabig o kalag, wa sa atong kaalam, kundi sa tabang sa Holy Spirit, sa wisdom sa Diyos, o sa gahom sa Ginoo, sa power sa Ginoo. Nga naman, pastor, nga power man sa Ginoo. Because I believe that only the power of God can give a great result in the ministry. Gahom ra gyud sa Diyos ang makahatag og resulta sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Ingon si Pablo, 2 Corinthians chapter 3 verse number 5, tanang Bible, not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. Ang atong katakos sa buluhaton, iya sa Ginoo. Gahom sa Diyos. Ingon ang verse number 6, who also hath made us able minister of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for that letter killeth, but the Spirit giveth life.
Kung magwali ta nga why gahom sa Dios, why Holy Spirit, why wisdom sa Ginoo, ang imong wali pwede makapabackslide sa Kristohanon. Pwede mohawa ang Kristohanon sa simbahan. Hello. Ato yung nagwali, kining uban dire. Muna mo na. Mga rangguhan mo ta mo. Mo nagamit mo na ito, sige no. Na yung mga engineer dire. Naglagot ang engineer, gibit-bit ang mga bata, nanggawas sa simbahan. Na backslide. You know, I believe, ang gahom sa Diyos, mo'y muhatag og dakong resulta sa buluhaton sa Ginoo. Ingon ang Book of Psalms 62 verse 11. Ingon ang Bible. God has spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Ang gahom naaragyod sa Ginoo. Psalm 63 verse number 1. Psalm 63 verse number 1. Yan ang Bible. O God, thou art my God. Ingon si David, early will I seek thee. Ngano man kaha si David, sayo man kayo siyang mumata. Hello? Sayo ba mumata? Nalipay ko, istorya may Pastor Paul ganina. Musayo mumata, kamata siya alas 12, kamata siya alas 2, makamata siya alas 3. Ingo Pastor, kanang orasa, matapog ko. Pariha gid tag minatahan no. Alas 2 muna mag-drive ko adlaw, makatulog ko mag-drive ko adlaw pero gabi di ko katulog. Bisan pag mag-back and forth ko aning Cagayan, di ko katulog. Kaya akong body clock naas gabi was adlaw. Matulog ko adlaw, gabi ko mata. Pero si David, early will I seek thee. Nganong sayo man mo mata si David? Nganong sayo man siya mata? My soul thirsted for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land, where no water is. Verse number 2, tanawa. Nganong sayo si David umata? To see thy power and thy glory. Nganong sayo daw siya umata? Kay gusto niya nga makit-an niya sayo ang gahom sa Dios. Sayo siya kumata, kay mangayo siya gahom sa Ginoo, kay para pagpamuhat niya sa iyang pagkahari, di siya nagbarog sa pagkahari nga walay tabang sa Dios. Amen? Early will I seek thee. Yung si David sayo kay kumata, ang iyang tuyo, anong sayo man siya umata? Kay mangita na siya sa gahom sa Ginoo, kay ang gahom sa Dios mao'y makahatag og dakong resulta sa atong kinabuhi. Amen? Muna mo yung ko sa nakoy mga kaubang pastor. Kung pastor ka, unsa na ikang orasa mo mata? Niya pag mata nimo magunsa man pug ka. Sa imong gibuhat. Basin pag mata nimo, largo na ka nag-Facebook. Pag mata nimo, largo na ka nag-cellphone. Gitresyon nako ang istorya ni Pastor Paul. Siguro nakalimot na siya. Pringon siya, Brad, ini kagabi ayaw gyud nga ang katapusan nimong gigunitan cellphone. Ingon siya, pagtulog nimo, dapat dili cellphone ang imong last gigunitan. Pag mata nimo, dapat dili sa cellphone ang una nimong gipunit. Nakadumdum ka na? Di akong gingnan. Nga naman, ingon si David, inig kabuntag sayo, early will I seek thee to see thy power. Kay nangita tag gahom sa Ginoo, kay kining buluhaton. Pastor, nganong kinahanglan tag gahom sa Dios? Kabalo mo, nganong kinahanglan tag gahom sa Ginoo? Kay kanang tao nga atong gisulwining, dili na sila mga tao nga makaingon ka nga okay ra ning mga tawhana. 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. Tanaw ha, nganong kinahanglan man tag gahom sa Dios? Nganong kinahanglan man tag Holy Spirit? Nganong kinahanglan man tag kaalam? Ingon sa Bible, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. I-consider ninyo nga kanang mga unbeliever nga inyong makitaan, kanang unbeliever nga imong masugatan, kanang unbeliever nga imong gihatagan o gospel tracts, i-consider nga kining tawhana gibutaan sa yawa ang yang utok ani. Di gini siya kasabot bisan paghatagan nimo na, bisan paglarguhon nimo nagsulwining, kung wa kay ampo-ampo di gina kasabot. Nga naman kanang tawhana gibutaan na sa yawa. The God of this world blinded the minds of them. Gibutahan ko na.
Unya bisan pag unsa nimo ka maayo diha, maayo kay kamo pronounce, maayo kay kamo wa kay gahom, di gina kasabot kay yawa ang nagsira sa iyang salabutan. Bibitaw ng kasuharon. Para sa ako, dili ginako kinaiya nga magdebate. Nga naman, ingon sa Bible, in book of Ephesians chapter 6 verse number 12. Tanawan ninyo. Ephesians chapter 6 verse number 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Sa tunod, wala man ka nakigdumog og tao. Ang imong gidumog gihawa man. Muna kung imo nang debatihon, o sa may makodi mong gihapon na kasabot. Bisan pag insakto imong gibasa, muingon ang yawa niya, ayaw tuwa to yang giingon. Di gina siya kasabot. Nga naman, naiyawa nga nagbuta sa iyahang salabutan. Amen. Na ako'y libro gibasa. Power Through Prayer. Giingon dito, kung dilit nimo mada ang tao pinaagi sa paglakaw, dalha pinaagi sa pagampo. Kung dili nimo mada ang tao pinaagi sa pagtuktok sa portahan. Ako dili ko hilig street preaching. Ang ako door knocking. Tinuktok kay tag portahan. Muna akong hilig, di ko street preaching. Pero ingon ang libro, kung di nimo sa mada sa pagbaktas, dalha sa pagluhod. Province among kinabuhi. 2 years ming giampuan sa akong iyaan. Duhami ka tuig giampuan. Mayingon akong iyan, i-pray ang mga Milicio family. Duha ka tuig inampuay. Mayingon ang pastor, kinsa man ang Milicio family. Basta naalang mi kanunay sa blackboard, sulod sa duha ka tuig. Kay dili mi basta-basta mo simba sa ubang simbahan. Kay grabe na mo ka-active sa simbahan sa Katolik. Gani, pag human ako high school, ning lukso ko og St. Peter sa seminary. Kay grabe na mo ka-active. Pero bisag naanak ko sa St. Peter, ang amo ang iyan, duha ka tuig sige gihapog ampo sa amo nga maluwas mi. Niabot ra yung panahon nga gitubag ang ampo sa kong iyan, naluwas mi ug wa lang naluwas, hurot akong pamilya ug wa lang akong nahimo pa jud kong alagad sa Ginoo. Nahimo pa jud kong pastor. Nga naman, ang buluhaton wala sa imuhang kabright kundi sa Holy Spirit ug sa gahom sa Ginoo. My question is this. Sa atong ministry, kinsa ang nag-demonstrate? Ikaw ba o ang Ginoo ba? Hello? Sometimes isog na kaita. Kaya kita na may nag-demonstrate. Pero try to imagine daw, sa atong buluhaton, kinsa ang nag-demonstrate? Ginoo ba o ikaw ba? Kaya basin tungod sa imong kabright, mo hinungdan nga wala nilambo ang buluhaton. Hello. Ubasin tungod kay nadismaya ka kay wa manggugoy grado. High school ra manggug ko mo nang mora gid ni akong mga tao. Basin nadismaya ka, wa ka kasabot nga ang ministry wa sa imuhang abilidad kundi naa sa tabang sa Ginoo. Amen. Try daw, pamalandungi daw sa imong buluhaton, sa imong pagpagamit sa Ginoo, kinsa ang naglihok? Ikaw o ang Ginoo? Idungo atong mga ulo palihog. Dalaygon nga Dios, I have done my part sa pagsulti sa imong pulong. Salamat Ginoo. Tinuod Lord, wala ko nabilong sa mga wise. Salamat Lord, nga bisan wala mi diha nabilong, gitawag mi nimo sa ministry. Salamat sa Ginoo nga naay mga wise nga naa sa ministry. Naay mga tao nga maalamon nga naa sa ministry. And to God be the glory for that. But Lord, salamat nga among nakita sa imong pulong. Kining ministry, nag-ingon ka, compel them to come. I know, dili gyud sayon Ginoo ang pagdala og tao. Basalamat gitagaan mi nimo paglaom. Kining buluhaton di ay kung makasabot lami unsa ang wisdom sa Dios. Unsa ang Holy Spirit? Unsa ang imong gahom? Mituo ko, mulambo ang among mga buluhaton. Mudaghan pa ang kalag nga madala sa simbahan. Mahimo pang mabungahon ang buluhaton. Kung makasabot mi, kinsa ang nagdala sa buluhaton. Lord, I pray this evening, maybe Ginoo, na mga butang nga wala nako nasulti, o na mga butang nga something wala ni mo gikalipay, but I pray, ikaw ang magdugang sa mensahe, ikaw ang mag-istorya sa kasing-kasing sa matagusa. Makita na mo Ginoo, kinsa ang nag-demonstrate sa among mga buluhaton.
Basin Lord, kami na maong wa gyud ni uswag ang simbahan. O basin Ginoo nagsaligmi sa among kabright, ug wa gyud nilambo ang simbahan. O basin na nadismaya mi tungod kay wala dili mi sama sa uban nga mga professional, wa mi kasabot nga ang puang buluhaton di ay dili ni sa amo kundi sa imuhang gahom, sa imong kaalam o sa balang Espiritu Santo. I pray, O God, ikaw magpanalangin sa matag usa ug unsa may imong pakigistorya sa niya karon, nagpray ko imong tabangan nga ang mensahe ma-apply na mo from now on. Ikaw na ang maglihok sa among kinabuhi o sa ministry. All the glory belongs to you.